sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Mistulang nagdeklara ng war on corruption si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address. Nang upakan nito ang mga kaharap niya kahapon. Mga opisyal at kawani ng gobyerno na nagnakaw ng pondo ng flood control projects. Sinalubong ng maugong na palakpakan at standing ovation ang Pangulo nang sabihin nito sa mga nagnakaw ng pondo na mahiya naman kayo sa mga kapwa Pilipino na nalubog sa baha, sa mga anak ninyo na magmamana ng utang na natamo dahil sa inyong ginawang substandard at ghost flood control projects para maibulsa ang pondo. Isa rin sa umani ng malakas na palakpakan ang babala ng Pangulong Marcos na kanyang ibivito ang panukalang 2026 national budget kung hindi ito ganap na nakaayon sa National Expenditure Program ng gobyerno kahit mauwi pa ito sa reenacted budget. Sa kabuuan, tumanggap ang Pangulo ng 124 na palakpakan at 2 standing ovation sa kanyang ika-4 na sona na tumagal ng 1 oras at 10 minuto gamit ang wikang Pilipino sa halos kabuuan ng pag-uulat sa bayan. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Sumikat itong linyada na to. Ito po ang pinakaputok na pangungusap ngayon. Ito ang pinaka sikat, pinakabantog na salita ngayon, mga salita ngayon sa ating bansa. Ang sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Asan ba? Meron dyan. Meron tayo dito. Meron dito. Siyempre, meron tayo dyan. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Ayan. Nung sinabi ng Pangulo yun nung tungkol sa flood control projects, inobserbahan ko talaga ang unang-unang tumayo, siyang mag-isa. Siyang mag-isa
Alam mo kung sino, Yuel? Si Congressman Toby Chanco. Siya lang. Siya lang ang unang tumayo. Tapos, ang sumunod na tumayo, sila Dave Gomez. Sabi ni Dave Gomez. Secretary. Sabi ni Secretary PCO, Secretary Dave Gomez, tayuan din kami yung mga nando sa gallery. Pero doon sa mismong plenary, hinahanap ko yung mga tatayo, wala. Dahil sa may nagtayuan, napilitan na tumayo yung ibang mga congressman. Kasi sabi siguro nila, Talaga naman. Ako naman ang naobserbahan ko, hindi ko napansin yung ang nakita ko kaagad yung parte na ng nagpapalakpakan sila at nagtatayuan at naisip ko kaagad. Diba? Tingnan mo nga naman kung sino pa yung pinatatamaan, sila ang nagpapalakpakan. Tingin ko kung batsero nagkasubuan, walang choice Nakabaya sa tuloy pag hindi ka tumayo. Katulad ni Congressman J.J. Suarez. Nakita mo ba yun na Yuel? Palakpakan. Katabi ni Congressman J.J. Suarez, pwede ba nating ipakita to? Okay. Katabi ni Congressman J.J. Suarez, si Congressman Abet Garcia ng Bataan. Palakpak si Congressman Abet Garcia. Si Congressman J.J. Suarez, muntik nang tumumba sa upuan, nakapag-ganun Pwede ba nating i-play yun? O sige, ready? Sige nga. Go. Take two. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabuatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately... Taga TV, okay na tayo dyan. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Ako mahihiya. Isip-isipin mo, sila yung pumapalakpak. Hindi kaya sila nahihiya doon? Magkakahalataan. Kailangan talaga. Kailangan. Kaya nga, ang hihintayin natin dyan, yung aksyon. Ngayon! Totoo yun. Kasi ang inaalala natin dito kung batsero, yung pinag-uusapan natin kahapon, ang DPWH officials, ang contractor, sila pumipirma. Pero yung congressman at senador, hindi naman pumipirma Kaya nga. Kaya malamang dito, ang mapoposasan, taga DPWH mga at district engineer, mga contractor, pero yung congressman, wala.
pahila-hilata lang, hindi pa naman kasi na-i-implement yung project. Na naisama pa lang sa GAA Kumbatsero yung budget, yung program. Ay nako, may advance Meron advance na. Kaya lang, kay Congressman, may sa listahan pirmahan ba yun? Sa listahan na yan, dapat kasama sa listahang ilalabas, hindi lamang yung particular na project. Kung sino yung proponent. Yung proponent. Kasama dapat na ilabas. Yan, tama ka doon, Kumbatsero. Kaya total naman hindi naman binanggit ng Pangulo yung mga flood control projects nung bago siya naging presidente. Na tama naman, baka lumitaw na meron lang siyang gustong sisihin. Ang sabi niya, 3 taon sa panahon lang niya. Kaya dapat lahat ng proponent, ulitin natin na ibig sabihin po nung proponent, yung nagsingit. Yung nagtulak, especially Kumbatsero, yung flood control projects na wala naman sa NEP. Yan. Yung NEP kasi yung NEP National inisip Expenditure. natin baka may pa yun meron pang study yun. Tsaka ibig sabihin nun na ang nanggaling yun sa DPWH mismo. Sa DPWH. Pero kapag ang project ay wala sa NEP, National Expenditure Program, o kaya ibig sabihin nun, yun yung budget na isinumite ng Malacanang sa Kongreso. Kung wala doon, tapos isiningit doon man sa dalawa lang yun. Sa House o kaya doon sa BICAM. Dalawa lang yun. Senador o congressman. Iyon. Wag ho natin pupuntuhin na puro congressman. Naku, maniwala dahil kayo. sa panahong ito, may mga senador din. Magugulat kayo. Mas marami pa si Senador Jerry Baja at Anthony Tabernas sa 2x2 sa DZRH. Ako, Kumbatsero, kahit ano pa. Sayang hindi nanood si Vice President Sara Duterte. Bakit? Kasi sabi niya, gusto niyang basagin yung screen. Natitrigger daw siya. Pero kung nanood ka, Madam Vice President, mas magiging matalino yung iyong komentaryo dun sa SONA. Kasi ngayon, meron akong narinig kay Kuya Angel, may reaction si VP Sara sa SONA na wala lang, kung ano lang, walang saysay na opinion. Pero kung pinakinggan niya, mas mabibira niya si Pangulong Bongbong Marcos ng ayon dun sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa totoo lang, para aminin ng isang Pangulo na siya ay sablay, ang administrasyon nagkulang. Let's give Mahirap it to him. Bihira yun. Let's give it to him. Bihira ang Pangulo o ang administrasyon na umaamin ng ganun At inumpisahan niya SONA niya sa pag-amin. Inumpisahan niya sa pag-amin. At mas matindi ngayon, harap-harapan niya. Hindi man niya pinangalanan pero imposible namang hindi makaramdam yung mga kaharap niya na sila ramdam yung pinatatamaan. Ramdam yun. Kaya nga nagpalakpakan Wala nang magawa. Nagpalakpakan Makikita nyo. Kaya nga, sabi ko nung nanonood ako kahapon, sabi ko, tinan mo nga naman kung sino pa yung pinatamaan. Sila pa ang mga pinakamalakasang hiyawan at palakpakan. Yun ang susunod ngayon dyan, titingnan kung paano yan gagawin ng Pangulo. Kung paano gagawin. Maganda ang pagkakabirada. Yes. Yung aksyon. Ngayon! Yun ang kailangan. Ang titingnan, ang hihintayin ng ating mga kababayan. Mr. President. Paano kung kaibigan niya? Ang masasabit. Hindi lang kaibigan. Kung kamag-anak niya. Kung pinsan niya. Yun nga isusunod ko. Kung anak niya. Yun nga isusunod ko. Kung kamag-anak at malapit sa kanya. Ang masasabit sa mga palpak. Palpak o kaya ghost. Yun ang mas masakit. Yun ang tindi. Meron palang guni-guni. Guni-guni flood control. Naku, pambihira pati sa... Meron dati, Gunigundo. Congressman Gunigundo. Si Maggie. Pero meron palang guni-guni flood control. Grabe, Hindi kasi ang hirap kasi sa maraming flood control projects, Kumbatsero, hindi mo na ma-audit. Halimbawa, yung ginagawa dati, yung ano tawag dito, yung dredging. Nako, ayan. Pagka talikod pa lang nung nag-dredge, bumalik na uli yung dinredge niya. Kasi inilagay sa gilid lang din. Sa gilid lang din. Sasabihin, may accomplishment na. Babayaran na po yun. So talagang napakalaking katarat itong pero ulitin natin na hindi lahat ng flood control projects ay masama.
Hindi pwedeng sabihin, dapat wala ng flood control projects. Hindi pwedeng may ganun. mga kailangan talaga. May kailangan po talaga. Pero ang pinakamasama po talaga, si boy insertion. Si boy insertion po, ibig Yung bang sabihin, nag-propose lang ng flood control project para kumita. para kumita. Mga walang iya talaga yung mga ganong klase ng nilalang. Kaya yung nung sigawan sila ng Pangulo na mahiya naman kayo, hindi tinablan yun. Hindi tingin mo, tinablan yun. tingin mo? Tingin ko, hindi Tingin mo? tinablan yun. Pumalakpak pa nga. Nga pa. Pumalakpak. Humiyaw pa eh. Umiyaw pa. Kaya ang hihintayin talaga natin dito yung action. Yung action ng Pangulo kung paano yan. Pero sa totoo lang, yung sinabi ng Pangulo na, ang dami siyang sinabi, especially dito lang sa flood control, na hindi niya pipirmahan, ibig sabihin, ibivito niya ang budget Ayan, na hindi naka-align doon sa kanyang sa kanyang programa. Sa programa niya. Ayun, pwede yun. Parang niya nang sinabi na yung ginawa niyo nung nakaraan, kayong mga mga hayop kayo. At kayo mismo, kayo rin yun. Kayo yun. Kayo rin yun. Parang ganun eh. Parang gusto ko nga dagdagan yung sinasabi ng Pangulo. Pero natutuwa ako, kumbatsero, na finally, nagkaroon ng boses ang Pangulo. Doon pa lang, sa boses pa lang napaka-importante na yon. Pero tama ka. Yung boses na tapos lalabardahin pa niya ng aksyon. Ay nako, Mr. President, baka makabawi-bawi ka. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. Palagay ko, kaya sabi ko nga kay Secretary Dave Gomez, ang bagong Presidential Communications Office, mukhang kailangan ng spinach. Pampalakas, pang-boost ng power ng Pangulo bago magsona. Kaya ibigay mo na itong medyo maganda-gandang mga survey ratings niya, itong mga nakakarang araw, survey ng Octa Research, survey ng SWS, na umangat ang kanyang trust and performance ratings. Mukhang ginanahan ng Pangulo. Mukhang yun ang naging spinach ng Pangulo para bumirada ng gano'n. Bihira natin maringgan ng gano'n ng Pangulo eh. Totoo naman na kumbatsero. Pero ako, hindi na ako naniniwala masyado sa survey ngayon eh. Oo, sabihin na natin ginanahan siya doon. Pero mahirap kasi ngayong magpapaniwala sa survey, lalo sa nangyari sa nakaraang eleksyon eh. Kaya nga, pero para sa isang recipient ng isang magandang survey, pagka maganda. Pagpangit. Hindi, totoo yan. Ano ba yan? Survey. Ni minsan nga, hindi pa ako na-survey sa buong buhay ko eh. Pero nung maganda, ayos yan. Ayos yan survey na yan. Ayos yan. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Yun po ay isa lang. Pero sa totoo kumbatsero, maraming binanggit ng Pangulo. Marami. Sinulat ko nga eh. Ako rin. Nagsusulat ako eh. Naglista ako rito sa akin. Kasi reporter po kami ni Kumbatsero. Ilang zona na po ang aming na-cover. Matik yan sa reporter. Habang nagtatalumpati ang Pangulo, nagsusulat. Sinusulat mo yung number of interruption, ang applause, meron kang scorecard doon. Ako hindi ko na tinandaan, minarkahan yun. Ang gusto kong marinig yung mga highlights mismo eh. Lalo na't may kinalaman sa energy. Inamin ng Pangulo na talagang problema natin. Yung net metering lang, nung sinabi niya, napalundag ako eh. Nung marinig ko yung net metering na aayusin at pabibilisin, nung minsan makausap natin dito si Secretary, yung bago ngayon, Janet Garin. Hindi siya. Sharon pala. Si Sharon niya. Binanggit niya rin yun. Yung binanggit natin, yung matagal na natin isinusulong kumbatsero, na yung proseso sa net metering, napaka-pahirap. Parang ayaw yatang magkaroon talaga ng net metering. At yung rates, para bumaba yung sobrang production mo na sa solar home system mo, nabibilhin ng distributor, halimbawa ng Meralco, kaya na electric cooperative. Napakababa ng bili. Kung hindi man pantay, malapit-lapit. Para mas mahikayat ang mga tao na mag-solar home system. Tama yun. Nabanggit ng Pangulo yun. Nabanggit yun. At ang isa pang, ang tingin ko, ang isa sa pinaka-importanting sinabi ng Pangulo,
yung zero balance billing. Pagka ikaw po ay nagpagamot sa ospital ng gobyerno, at ito susumbatan natin ng Pangulo, baka hindi ito nangyari yan. Actual na mangyayari. Zero balance billing, pag nagpa-hospital ka sa isang government-run hospital, Department of Health Hospital, halimbawa mga regional hospital, mga district hospital, mga yung heart center, yung mga specialty hospital. Ibig sabihin, yung ano tawag dito? San Lazaro. San Lazaro Hospital. Pagka nagpunta ka dyan, dapat pala wala ka nang babayaran. Ang sabi ng Pangulo, zero balance billing. Totoo kaya yan? Kaya nga Kaya nga sabi ko. Kasi may sa mga nakaraan, dalas namin dyan sa NKTI, yun lang laboratory dyan, kumbatsero, napakamahal. Totoo. Kasi high-tech naman talaga kasi ang kagamitan dyan sa NKTI. Pero bayad Meron. Ang laki, ang mahal. Kaya nga dapat ay magpaliwanag ang Department of Health. Alin ba yung walang dyan? Bayad? Para baka hanapan tayo ng taong bayan. At saka kailan ba mag-uumpisa yan? Ngayong araw ba na to mag-uumpisa na yan? Kapag ka ba ako sumakit ang tiyan ko at pumunta ako sa San Lazaro wala na ba akong babayaran pag pauwi na ako? Sa heart center, yung heart center, lagi rin pila dyan. Dahil lahat naman tayo PhilHealth member. Totoo. Pagpunta ko ba dyan wag na ngayon, bukas. Libre ako? Bakit? Ako ngayon kaya bukas nga, bukas na ako. Hindi tayo pwede sabay. Oo nga. So yun po yung sinasabi natin. Napakaganda, subalit ang tanong, ito ba ay magagawa ka agad? At talaga bang magaganap ito ayon sa sinabi ng Pangulo? Meron pang isang binanggit yung Pangulo na tingin ko ay napaka-importante, kumbatsero, yung tungkol sa tubig. Ayan, sa kasi tubig. Puro malalapit. Yung mga nagsamantala at nagpabaya sa sistema ng tubig natin. Ang sabi ng Pangulo diyan, papapanagutin. Yung mananagot. Yan, hahanapin natin sa Pangulo. Sa gobyerno lang, yung mga sa side ng gobyerno, at syempre, yung nasa pribado rin. Nasa pribado, sapagkat pumasok-pasok sila sa ganitong klase ng hanap buhay. Wag na nating patagalin pa yung prime water na binansagan ng crime. Masyadong masakit na ang inabot na. Sa sobrang sakit din naman at hirap na inabot ng ating mga kababayan. Yun ang kanilang service, ang kanilang tawag doon. Yung may hawak ng serbisyo sa kanilang lugar. Public utilities po, medyo mahirap po yan yung sitwasyon. Mahirap po negosyo yan. Maganda kita, pero pag sumablay ka, talagang yari ka. Ito pang isang importante, kumbatsero. Yung sinabi ng Pangulo tungkol sa bigas. Meron pong bigas. Sabihin na natin, nadadagdagan yung 20 pesos na bigas. Pero yung mga nagsasamantala sa ating mga magsasaka. Sabi kasi ng Pangulo bumababa ang presyo ng bigas na hindi malulugi ang magsasaka. Ngayon po katakot-takot na ang reklamo natin na binabarat po ang ating mga magsasaka. Ang sabi po ng Pangulo, hahabulin namin kayo. Dapat po, gusto ko may mapusasa na trader dyan Kumbatsero, isip-isip bibilin mong 8 pesos, 7 pesos, 5 piso yung palay ng magsasaka. Ano tawag doon? Sabi ng Pangulo, economic sabotage. Sana hindi puro kwento yan, Mr. President. Talaga naman. Dapat hindi puro kwento yan. Dapat may makita kami dyan. Magandang speech, pero we need action. Tonying at Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2 por 2. Mahiya naman kayo. Oras po natin, Achi, Mr. Jalamtang, Lakyam, Diap, Kauhun, 6:29 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Sa
saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa ulo ng ating ACS Balita, Love Bus ibabalik ng Pangulong Marcos, libre pa ang sakay. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, umarangkada na, price freeze sa mga binahang lugar ipinatupad. Kahit walang red carpet, suot na gown ng ilang rumampa sa SONA, bongga pa rin. General Abrahano itinalaga bilang bagong direktor ng PNP CIDG. Nagpanggap na NBI agent na suspect sa road raid sa Makati, arestado. 8 sa 10 tumakas na PDLs o persons deprived of liberty sa Batangas Jail, balik kulungan na. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. ibabalik na ng Pangulong Bongbong Marcos ang iconic na Love Bus na libre pa ang sakay. Naabutan mo ba to, kumbachero? Oo, Yung Love nakikita Bus? ko dati yan. Ako nakasakay din Meron ako dito. pa mga double decker niyan di ba? Nung araw, ang garahe nito diyan sa may North Avenue merong malaking parang depot diyan Sa may kung saan nandoon yung Trinoma ngayon. Doon. Ayan, naalala ko. Tsaka sa ano yan, sa Tagig, sa FTI. Sa FTI, tama. Yung diretso. Kaya nung banggitin ng Pangulo yung Love Bus, naalala ko kaagad, yung double decker. Double decker. Ngayon kasi hindi na pwedeng mag-double decker Sasabit. Sasabit sa kable ng kuryente. Inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng Love Bus sa kaniyang ika-4 na SONA. Ang Love Bus ay isa sa mga unang air-conditioned bus sa Metro Manila noong dekada 70 at naging simbolo ng modernong transportasyon noon. Ayan yung picture diba? Yan. Naku, naalala ni Mother yung Love Bus. Meron akong nasakyang Love Bus dati, yung driver, nakakwam pa. Parang chauffeur talaga. Naka-Amerikana. Kasi aircon nga ito, may sombrero. Parang yung napapanood mo sa TV. Ayan, biyaheng eskolta pa pala yan. Naabutan ko yan. Yung one time, ewan ko, nakachamba lang ba ako noon. Pero grabe, nakakatuwa yan. Nagkaroon na pala ito ng pilot testing yung isang linggo sa Davao at Cebu. Pero hindi libre yan dati. May bayad yan. May bayad yan May bayad yan. Yung labas, dapat lagi kang, pagka sasakay ka sa labas, dapat may kasama kang lab mo. Kasi nga, labas yan Ayun, susundan daw po ang Love Bus sa iba pang lugar sa Visayas at Mindanao, pati na sa Metro Manila. Ayon sa Pangulo, hindi lamang ibabalik ang Love Bus, kundi gagawin pa itong libre. Ayun! Anong masama sa libre? Ayun. Naalala pa ba ninyo yung tinatawag nating Love Bus? Ito yung popular na pampublikong bus sa Metro Manila na sinimulan noong 1970s. Ngayon, hindi lang natin ibabalik ang Love Bus, gagawin pa natin itong libre. Pauna pa lamang, pilot testing pa lamang yung nasa Davao at sa Cebu. Susundan pa ito ng ibang mga lugar sa Visayas at sa Mindanao. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Masaya ring ibinalita ng Pangulo na magsisimula na ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Interlink Bridge bago matapos ang taong kasalukuyan. Sa kanyang ika-4 na SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na ang naturang tulay ay may habang 32 kilometers. Inaasahang makatutulong ito para mapabilis sa 45 minuto na lamang ang biyaheng Mariveles, Bataan at Naik, Cavite mula sa kasalukuyang 5 oras.
Bago matapos ang taon, magsisimula na ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang tulay na ito ay 32 kilometro ang haba na tumatawid na ang Manila Bay. Sabit. Kung ang biyahe ngayon mula Mariveles hanggang Naik ay umaabot ng 5 oras, balang araw ito ay magiging 45 minuto na lamang. Ayun, tinan mo na. Kaya lang, may mahaba-habang gawaan yan. Hindi natin... Importante, maumpisahan. Yun ang importante. At napakalaking tulong yan. Yan po ang bahagi ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos. Wala mang inilatag na red carpet sa ika-4 na sona ng Pangulong Marcos, kapansin-pansin na bongga pa rin ang mga suot na gown ng ilang mga kababaihang dumalo sa okasyon. Napansin ni Mother Malu Cabral, kasi alam mo naman, nanahi ito, yung Cabral. Pag naisuot may Cabral, ewan ko na lang sa'yo. Ang napansin niya ay yung puting gown ni Heart Evangelista na gawa daw ng designer na si Michael Leyva. Gayun din si Pia Wurtzbach na rumampa sa SONA kasama si OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Si Leyva din ang gumawa ng simpleng Filipiniana red gown ni First. Asan yung mga picture natin? Yung helicopter ang nakita natin. Yung mga gown. Pakita natin sa ating mga tagapanood. Yung si Leyva din daw ang gumawa ng gown ng First Lady Liza Araneta Marcos. Sa kabuuan, masimple ngayon ang gown ng mga rumampa sa SONA, batay na rin sa napagkasunduan ng Senado at Kongreso sa harap ng dinaranas na paghihirap ng mga biktima ng kalamidad. Alas 6:38 ang ating oras. Sa ibang balita, umarangkada na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, may katiting na 10 centavos kada litrong rollback ang gasolina, habang ang diesel ay tataas naman ng 60 centavos at 40 centavos naman ang dagdag presyo sa gas o kerosene. Mas mababa naman ang taas presyo ng Caltex sa kanilang diesel na 15 centavos lamang kada litro, habang 20 centavos naman sa kerosene. Ito ay ikatlong sunod na linggo na tumaas ang presyo ng diesel at kerosene. Nagpatupad naman ng price freeze sa mga oil companies sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, kabilang ang Bulacan, Pampanga, Pangasinan at ilang lugar sa Metro Manila. Alas 6:39 na ng umaga, naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Itinalaga ni PNP Chief Nicolas Torre III si Police Brigadier General Christopher Nortes Abrahano bilang bagong hepe ng PNP CIDG. Papalitan ni Abrahano si Brigadier General Romeo Juan Macapas na itinalaga naman sa Police Regional Office 12 o sa SOC Sergeant. Si Macapas ay itinalaga sa CIDG noong maitalaga bilang PNP Chief si Torre. Maupo naman kapalit ni Abrahano bilang Police Regional Office 13 Director si Colonel Rodelio Samson na kasalukuyang Deputy Director for Operations ng Police Regional Office 2. Pwede na palang maging Regional Director ang Coronel ngayon, ano? Ito, Coronel lang yung ipapalit eh. Dyan sa Region 13, sa Region 12, Cumbachero, yung Assistant Regional Director dyan, General na eh. Nalito akong bigla doon ah. Nalito ako. Baka isusunod yung Estrella. Hahabol na lang. 8 sa 10 presong tumakas mula sa Provincial Rehabilitation Center sa Barangay Malainin, Ibaan, Batangas ang balik kulungan na. Nakatakas sa mga nasabing preso ng tutukan ng ice pick at agawan ng baril ng isa sa mga ito ang isang prison guard, bagay na sinamantala ng iba pa upang makatakas. Agad na naabisuhan ang Ibaan Municipal Police Station hinggil sa pagtakas. 1:30 kahapon ng hapon, nakatanggap ang mga pulis ng impormasyon na 5 preso ang sumalakay sa isang ALP bus patungong norte via Star Tollway. Agad na harang ng mga tauhan ng Santo Tomas Component City Police Station ang bus malapit sa Tanawan, Santo Tomas boundary, kung saan mapayapang sumuko ang 5 preso. 3 preso naman ang nahuli ng mga responding police sa Ibaan. Nasa kustodiya na ng Santo Tomas Police Station ang 5 preso, habang 3 naman ay nakadetine sa Ibaan Police Station bago muling ibalik sa Provincial Jail. Nagpapatuloy ang manhunt operation sa 2 pang presong nakapuga. Susunod, Tito Boy! Isang pekeng NBI agent
inaresto ng isang totoong NBI agent. Ayun. Aba, Ganun dapat. peke ka. Hindi, ako peke. Hindi kita naaamoy. Hindi peke ka. Oo, ganun ha. Parang yung kilala ko, naamoy niya yung basta daw Alam niya. yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:42. This time, Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, All you need is Pride. All you need is Pride. ACS. kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:46 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Kumusta kaya yung San Juanico Bridge sa Combaciero, no? Yung ating mga kababayan dyan na hirap na hirap. Hirap na hirap. Akalain mong tatawid lang ng konti, sanang ganun eh. Ngayon ay kinakailangan pang mag-barge. Lalo na yung may mga dalang mga produkto, no? Pero ang tagal naman din na inabot nun. Biruin mo kung ilang taon. 50 years na pala yan. Oo, ibig sabihin magandang pagkakagawa. Magandang pagkakagawa. Pero sabi nga ng hindi Paulo, katulad nung sa inyo, sa Kabagan. sa Kabagan, dadalawang araw pa lang, kabubukas pa lang. Mara Joseph, yun talagang yun talaga. Kuya Angel, Boss Angel, sino yung DPWH kamo na sangkot sa Kabagan na ipopromote pa? Tinira ng Pangulo tapos ipopromote pa? Sino yun? Sino yun? Ba't gano'n? Anong clue? Ang pangalan? May A ba yung pangalan yan? AC? Siya? Siya nga! Magandang maayap-ayabak po kay Kong Asek. Abe. Eto na, arestado ang isang motoristang nagpanggap na ahente ng National Bureau of Investigation nang mabuking na may warrant of arrest sa isang non-bailable offense bukod sa reklamong road rage sa Makati. Ayon kay NBI Director Jimmy Santiago, nag-ugat ang pagdakip kay Paul John Jimenez nang maberipika na hindi ito tunay na ahente ng NBI. Matapos na ireklamo ng isang sibilyan ng hit and run ng suspect noong July 13. Sa video, makikita na humahagibis ang SUV ni Jimenez na may emergency flashers pa at nasagi ang motorsiklo ng biktima. Subalit sa halip na huminto ay ipinakita ng driver ng SUV ang tsapa ng NBI. May tsapa pala ang NBI, ha? NBI ako! At tumarurot na habang kinakaladkad ang motorsiklo ng rider. Sa investigasyon ng NBI, natuklasan na ang tunay na pangalan ni Jimenez ay J.R. Cabana. Hindi Copa. Hindi nga. Kung Copa to, ang pangalan niya, Cabana. Copa Cabana to. J.R. Cabana ng Quezon City at hindi konektado saan man tanggapan ng NBI. Nabuking din ng NBI na may nakabinbin nitong warrant of arrest sa kasong syndicated staffa sa Lucena, Quezon na no bail recommended. Ayun, sige. Samantala, balik SONA tayo. Manipis na manipis ang SONA. Ganito inilarawan naman ni Senator Risa Ontiveros ang ika-4 na SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Nakukulangan daw kasi ang senadora dahil hindi nabanggit ang issue hinggil sa online gambling, West Philippine Sea at maging ang wage hike. Gayunman patuloy na umaasa si Ontiveros na mabilis na matatalakay ang manangasabing issue sa 20th Congress. Alas 6:49 na ng umaga, pinalalakas ng pamahalaan ang lokal na produksyon ng baboy para matugunan ang tumataas na presyo nito. Ayon kay Pangulong Marcos, ilan sa mga aksyon ng pamahalaan ay ang pamamahagi ng mga kuleg. Hindi nyo alam kung ano yung kuleg, ha? Hindi congressman yun. My colleague, sabi nga ni my dear colleague from San Juan. At inahin. Nagbabakuna daw po kontra ASF, gayon din ang nagtatayo ng biosecured facilities. Bilang pangunahing solusyon sa mataas na presyo ng baboy, pinalalakas natin ang ating lokal na produksyon. Namimigay tayo ng mga biik at inahin
nagpapatayo din tayo ng mga biosecured facilities upang lubos na pababain ang presyo ng karne nagsimula ng magbakuna labang sa ASF at palalawigin pa natin ito ng pagbabakuna sa lahat. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Muling iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos ang commitment ng pamahalaan na tugunan ang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ayon sa Pangulo, magiging katuwang ng gobyerno ang mga pribadong sektor para sa pagtatayo ng mga karagdagang classrooms. Target ng Pangulo na makapagtayo ng 40,000 silid-aralan bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Si Pangulong Bongbong Marcos. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Oy, dun po sa mga taga Maricaban, Pasay, meron pong mama na namimigay ng pera dyan. Tama-tama, yan din yung binahan itong nakaraan. Oo, diba? yung Maricaban. Itong Maricaban na Pasay, ito yung papunta sa Villamor eh. Oo, Villamor mula EDSA. Dati ako nangangasiwa dyan. Oo nga. Sa dako ng Maricaban, kumbachero. Yung kanto ng EDSA, tsaka ng, anong tawag doon? Tramo, yung tramo dati. Alam mo kung ano yung nasa building na nasa kanto na yon? Winston. Winston Lodge. Motel. alam. Ano? Dati wala pang flyover yan. Dati wala. Pag diretso mong ganon, alam mo, galing ka sa Pasay Rotonda. Sa Pasay kakanan ka ganon, sa tramo. May Shell sa kanto nun. Meron. Tapos kakaliwa ka. Yun. Pag kaliwa mo, ando na yung Maricaban, papunta ng Villamor. Sa gawi-gawi ron, may tulay. Yeah, may tulay. Andun nga, yun nga yata yung umaapaw na creek doon. Oo nga, no. Yung mga taga Maricaban, medyo pasasayahin kayo na isang taong galit sa pera, namimigay ng pera, lalakasan nyo lang yung radyo ninyo. Ayan, O kaya kung nanonood kayo ng TV, magpapakyut lang kayo para mapansin kayo. Yun. Ng isang tall, dark and handsome na namimigay ng pera sa malakas promo natin dyan sa Maricaban. At dahil 22 anyos na ang 2x2, mamimigay din kami ng mini component. Oras po natin 7 minutes bago ang alas 7 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH! Anong say ninyo sa SONA ng Pangulong Bongbong Marcos? Mga textmates, mga text partners, yung nakinig Yung nakinig, yung nanood. yung nanood. Kasi kung magko-comment kayo nang wala naman kayong kamalay-malay na meron na kayong mindset na wala yan. Wala yan. Dapat nung pa niya sinabi yan. Hindi mo naman narinig. Yung nakinig at nanood. Tapos kung meron ba kayong sinabi niya na hindi nyo gusto, ayan, o kaya meron ba kayong meron yan, sigurado. May hinahanap kayo. May hinahanap kayo na hindi niya sinabi. Tulad nung karamihan, hinahanap yung online gambling. Walang nabanggit nga doon ang Pangulo. Tapos kung meron ba kayong sinabi ang Pangulo na nagustuhan ninyo, ayan, wala namang masama. Ito, kami nga ni Kumbachero dito, pagka natutuwa kami, pinupuri namin. Tulad nung ang malaking bahagi ng SONA ng Pangulo ay sa wikang Pilipino. Ang ganda nun. Maganda yun. Kapag talaga SONA, State of the Nation Address, ang ina-address mo mga kababayan mo, sa wika ninyo. Ayan, kaya yung hindi na nagpasiklab sa English ang Pangulo. May maikli lang na parte. Nung binanggit niya yung tungkol sa foreign policy, Kumbachero, What? Kumambyo siya. At humarap siya sa kanyang
audience na yun yung diplomatic Corps. Oo. Yun. Tama yun. At yun yung sa wikang mas naiintindihan. Bagamat tayong mga Pilipino, alam naman natin yan. Ayusin yung inyong mga kwelyo. Alam naman natin yan. Alam ng mga kanuyan. Alam ng mga kanuyan. Sino pa? Pati ang mga kana. What do they know about us? That we Filipinos are very good in English. Really? Yeah. But why? I don't know. Mahiya naman kayo. Marami sa atin ang nakakaintindi naman talaga. Mas maraming nakakaintindi. Maring hindi tayo makapagsalita ng ganung fluent, pero tinan mo nga, pag manonood tayo ng palabas tapos may subtitle. May subtitle. Ang gusto natin, subtitle English. Talaga. Di ba? Pagka may Tagalog ng subtitle, hindi natin pinapansin. Hindi. Binubura na. Binubura natin. Tayo sa O English. kaya may dubbing ng halimbawa, Korean. Pero ang dubbing may dubbing ng Filipino, may dubbing ng English. Maski pinipili ng iba yung English But why? I don't know. Di ba? Yun yung mas maganda para mas ramdam ng mga Pilipino na sila yung kausap mo. Totoo diba? yun. At yun nga, malaking bahagi ng talumpati ng Pangulo ay sa wikang Pilipino. At yung nung sabihin niyang mahiya naman kayo, pagsasabihin mo sa English yun, shame on you. Yun, walang dating. Walang dating. Kaya tama yun, mahiya naman kayo. Ayun, may dating. Pero sa mga makakapal ng balat, ay pumalakpak pa. Tumayo pa. Tumayo sila lahat. Pero nung una, hindi makatayo. Hindi rin makapalakpak noong una. Nakita ko yung binabanggit mo kung Bachero. Nakita mo? Muntik nang tumumbay upuan Kasi pinan yung yung kamerang ganon. Hindi ko masyadong napansin. Sinadya ba ng RTBM yan? Hindi naman siguro. Alam mo naman ng mga taga-RTBM. Mga taga-RTBM. Nadaanan lang talaga. Hindi naman... Nung sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo. Ipinan yung kamerang gano'n. Tapos merong congressman na hindi parang parang humawak sa upuan. Parang hiyang-hiya, no? Oo. Parang hindi malaman kung anong ganyang gagawin. Parang guilty. Pero nung na-realize niya, lahat. lahat. Sabi niya siguro, hindi lang naman ako nakita niya yung mga kasamahan niyang ganun din. Sabi niya, kumita rin sa flood control. Kaya sabi niya. Ayun, napakanta pa. Magandang umaga, Congressman JJ Suarez. Magandang umaga rin sa mga namimili ng project dyan. Ang kakapal ninyo. Nako, talaga. Tayo, lakas ng palakpak. Tatayo ba tayo? Tatayo ba tayo? Tayo na tayo. Tayo. Baka mahalat lang. Tayo. Baka mahagip tayo ng Tayo. Ang bira. Nung binabanggit din ng Pangulo yung tungkol sa tubig. Merong pinuntahan ng camera. Itong RTBM talaga ito. Hindi, talaga ko hindi naman sinasadya. Totoo ba? Pambira naman talaga. Nataon lang. Hindi, tsaka alam naman kasi ng mga kababayan natin na yun ang issue. Nagiging objective lang ang mga kasamahan natin sa RTBM. Ganun ha. Good morning kay Secretary Dave Gomez. Bagong dating pa lang si Secretary Dave Gomez kumakamada na. Kumikikig na. Ayun ang sinasabi natin. Pag alam mo yung trabaho mo, alam mo gagawin mo, marunong ka mag-strategize, alam mo rin kung anong landas na tatahakin mo, may pakinabang sa iyo ang bayan. Secretary Dave Gomez, magandang morning! Jerry Barra at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. May nagtatanong dito kung Bachero, baka nagkakalimutan, buti to si Mantochi maalalahanin Ang sabi ni Mantochi, ano ba nangyari doon sa bill na nag-extend sa termino ng mga taga-barangay, yung barangay officials? Yung postponement na pirmahan na ba yan? Lahat yata ng senador at congressman pabor diyan Pabor diyan. Pero tandaan ninyo, ang Pangulo ang daming binivito.
Ang daming mga batas na pinirma na nakalusot na po sa House at Senate na binivito ng Pangulo. Kaya maganda yung tanong mo. Ang bago po ngayong PLLO, mga kababayan, ay isang lumilingon sa pangalang Adrian Bersamin. Adrian Bersamin. Oo. Yusek Bersamin, ikaw na pala PLLO ngayon. Wala ka man lang kakibo-kibo. Tatahi-tahimik, ha? Tatahi-tahimik ka, Yusek Bersamin, ha? O paano yun? Nadagdag lang yun sa trabaho mo? Nasa opisina kasi siya ni ES. Oo. Tapos nadagdag lang ba yun sa trabaho mo? Oo, dapat hiwalay yun. Medyo matrabaho yan. Matrabaho Siya din yan. pupunta sa Kongreso, tsaka sa Senado. Sa Senado. Oo, ayun. Namin dapat kausapin. Yusek Bersamin, ano ba yun? Congratulations o good luck? Wala ba tayo dyan? Jerry Baja at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Ang total budget pala, kumbachero, ng yung pinagmamalaki ng Pangulo na uumpisahan na ngayong taon, ayon dito kay Yusek Emil Sadain. Yusek, magandang morning. Siya ang in charge sa mga foreign assisted projects eh. Oo. Ito pong Bataan Cavite Interlink Bridge na mag-uugnay sa Bataan at Maribeles, Bataan at Cavite, na ang sabi ng Pangulo, ilang minuto na lang tatakbuhin ngayon. 45 minutes na lang daw yan. 45 minutes na lang daw po, ay big ticket project na ang total cost ayon sa inaprubahan ng NEDA ay 219.3 billion pesos. 219.3 billion. Ang gagastos dito ay, ang alam ko, Asian Development Bank, di ba? Foreign assisted project yan. Hindi natin kaya yan. Na tayo lang. 182 billion yata, kumbachero, yung galing sa labas. At ang counterpart fund na dapat ay i-allocate ng Kongreso galing sa Government of the Philippines ay mahigit 37 billion, kumbachero. So malaki-laking magandang yan, proyekto yan dahil yung mga pupunta ng Metro Manila, halimbawa galing Bataan yan. So galing ng Bataan, Zambales at ilan pang parte sa norte, papunta ng Metro Manila, pwede nang diyan doon dadaan. Hindi ka na iikot ng papunta ng NLEX. Mababawasan ngayon yung mga dumadaan dito sa NLEX, sa at ang ganda pa ng view. Yun ang matindi. Para kang nasa abroad. Ang ganda ng tanawin dyan. Parang nasa San Juanico Bridge. At siguro tinatanong ninyo, Kuya Julius Imperio, kumusta ba yung mga bata? Miggy at Licky, papasok na raw, may pasok na raw ngayon eh. Tinatanong daw po siguro ninyo kung magkano ba itong flood control project sa loob ng nakalipas na tatlong taon. Ito, yung DPWH Flood Control Projects Budget. Ito, ayon din sa DPWH to. Noong 2022 ay 128 billion. So, ang gumawa na ng budget nito nung nakaraan no? Kung 2022. Yung dating administrasyon pa yun. 128. Noong 2023, 182 billion. Tumaas na. Noong 2024, 244 billion. Ayan, 244. And nung 2025, itong 2025, 248 billion. Yan naman, ang lalaki. Ang daan-daang billion ang nasa flood control. Ang laki. Ito sa DPWH. Tandaan natin, kumbachero, hindi lang DPWH ang implementing agency ng flood control projects. Nandiyan ang MMDA. At alam mo ba na yung climate change commission meron din palang flood control projects. Tinan mo nga naman yan, no? Oo. At ang NDRRM, ano ba tawag doon? NDRRMC. Meron din? May ganun din pala yan. May mga flood control projects din pala yan, kumbachero. Lahat pala ng anday palang ahensyang merong flood control project. Kaya nga, kumbachero. Ba't hindi ba pwedeng pag-isahin na lang yan?
At na magkaroon talaga ng master plan. Master plan ang importante. Yung dito lang sa Metro Manila wala pa lang master plan ng drainage system ang Metro Manila. Eksakto. Kanya-kanya lang ang mga bayan-bayan o mga lungsod-lungsod dito. Ito dapat yan ang gastusan. Totoo. Pagbuo muna ng isang disenyo na poponduhan, maaaring hindi lang ng administrasyon. So yung mga susunod pangmatagalan, kumbatsero. Ayun. Dapat ganun eh. Kaya Mr. President, mahaba-habang usapan nito, ulitin namin. At mahaba-habang hintayan ito at maraming hihintayin. Tulad nito, yung binanggit ng Pangulo tungkol sa tinukoy niya yung Kabagan Isabela Bridge. Magkano yan? Ang ginastos niya, ang pondo diyan ay 1.2 billion pesos na nagsimula ang construction niya November 2014. Tapos nung 2023 ginastosan ulit yan at yung retrofitting na. Nagkaroon ng retrofitting. Alam niyo kung magkano ginastos ulit? 300 million na naman. Kasi nakita nila sablay eh. May problema. Kaya yung retrofitting mukhang dapat talagang i-retrofit. At nung buksan na ito, Ito na mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, malamang natatanda mo. Nito lang yan. Ito lang. Pebrero lang. Pebrero lang ng kasalukuyang taon bumagsak. Yung tatlong tawag doon parang span ng Kabagan Bridge. Ayun, tingnan niyo na. Doon lang, dito lang. Hindi mo na kailangang mag-isip pa ng napakalalim na may kalokohan dito. At dapat total ito'y binanggit ng Pangulo ngayon. Anong araw Lunes. Dapat bago matapos ang linggong ito, lahat ng tao, lahat ng opisyal ng pamahalaan, mga taga DPWH na may kinalaman sa project na ito, dapat ma-relieve kaagad sa kanilang trabaho. Nag-imbestiga na Senado rito eh. Pinpointed na nga kumbatsero kung sino dapat na maparusahan dito. Sabi ni Kong Angel kanina eh. Ano sabi ni Kong Angel kanina? Mapopromote pa raw. Anak lang. Talaga. Mr. President, dito pa lang, hahanapan na namin kayo. Ito, within this week. Hindi mo na kailangan maghanap pa ng matagal pang investigasyon. Lahat lang ng may kinalaman sa construction yan. Dito muna sa Kabag. Sa executive muna. Sa executive department at least lang muna. May magagawa ang gobyerno doon. Yun lang. Yung, kung may commit naman dyan, na iba pa. Sigurado. Sigurado yan. Kung may kumita pang iba dyan, halimbawa, congressman, o senador, dapat managot din doon. Pero ito, at least ngayon, meron ng administrative authority. Ayan, tinan mo. Pwede na. Pinapakita. At in-inspection pa pala ng pinuntahan ng Pangulo. Tinan mo, kahiya-hiya tayo dyan. Talaga na. Magkano yan? 1.2 billion, tapos nag-retrofit pa ng 300, nagdagdag ulit ng 300 million. Hindi pa kasama yung... Hindi kasama yun. Yung 300? Hindi kasama. Sus, Mariano Kaino! Ano nangyari? Talaga naman. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras. Kapopoy, 14 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos may mensahe sa mga korap na opisyal na nagnakaw sa pondo ng flood control project. Mahiya naman kayo.
Yun ang kanyang mensahe. Wikang Pilipino, ginamit ng Pangulo sa kabuuan ng SONA, pinalakpakan ng mahigit 100 beses, 2 standing ovation. Pangulong Marcos, tiniyak na mananagot ang mga utak at sangkot sa missing Sabongeros. CA Justice itinalagang acting ombudsman. PNP nakapagtala ng 2,000 kaso ng suicide sa nakalipas na 6 na buwan. At isang OFW sa Ireland hinatulang makulong ng 28 taon sa kasong cocaine smuggling. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Bago ng ating mga pangunahing balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil meron tayong malakas promo at 22 anyos na rin ang 2x2. Ayan, Andito na, may nanalo na sa Maricaban, Sherwin Alfaro. Go, go, go! May nangyari, nakareport agad sa DZRH 2 NWOW ang nagkabungguan dito sa aking harapan sa may barangay 179 dito sa Maricaban, Pasay City. Agad namang nirespondihan sa mga tawanan ng Pasay City Police ang naturang insidente sa ngayon. Nag-uusapan paano kabayaran ng nakabangga itong NWOW. Nasira daw yung kanyang handlebar na hawakan sa upuan ng kanyang pasahero. Pero mukhang mag-aareglo itong dalawa. Ay kanina talagang matinding pagtatalo dito sa nangyari na banggaan ng dalawang NWOW. Dito yan sa St. Peter Street sa barangay 179 dito sa Maricaban. Pero eto ang pinakamatindi dahil nahuli natin itong si tatay na naka-tune in sa programa ng 2x2. Asa yung cellphone mo tatay? Kanina pinapakita mo sa amin. Naka-tune in ka sa DZRH. Pangalan niyo po? Eduardo Armilius po. Si Tatay Eduardo. Yan, si Tatay Eduardo. Kung naman yung kanyang radyo. Ang kanyang radyo ay pupugak-pugak. Kaya pupugak-pugak na ang kanyang radyo. Pero dahil nga hindi siya makapakinig ng maayos, talaga naman nagtutunin siya sa kanyang cellphone para manood ng 2x2. Tatay Eduardo, pahagi ka na kanina sa DZRH? Opo. Sino pa po rito mga announcer pag-umaga? Sila Di Makalma, sila May Binawan, sila... Sino ba? Si Antonio Taberna. Antonio Taberna, Jerry Bagos, for those. Ito na, 1,000 pesos. 1,000 pesos. At syempre dahil ang iyong radyo ay pupukak-pukak, ito, bibigyan ka namin ng bagong-bago, brand new mini component. Mga 2x2, yan ang 2x2 mini component. Para sa iyo, Tatay Eduardo. Masasabi mo? Sir, salamat po. Sir Anthony, Sir Jerry Maha, salamat po. Thank you, Sir Eduardo. Thank you. Meron pang DZRH grocery, DZRH na imbag na bigas, meron pang DZRH t-shirt, meron pang DZRH umbrella, meron pang talbos ng kamote, tokwa. Sarap yan. Sarap naman. Siyempre, meron pa kasama mga kalabasa, pechay. Yan, sa'yo na lahat yan, tatay. Ano masasabi mo? Maraming salamat po, Derek. Kahit po ngayon lang ako nabigyan ng ganito, pero nakaputok talaga. Tagal kong nakatutok dyan para masama loob nyo, Tatay Eduardo. Tagal na nga naman yung nakatutok eh. Ngayon mo na pinuntahan. Ba't ngayon lang? Hindi pwede yan. Mahiya, sabi ng Pangulo. Mahiya naman kayo sa kapwa ng Pilipino. Ngayon lang kami nakarating. Ipagpaumanhin po ninyo. Kailan po, nag-inibigyan yung tiyaga ko talagang pagtutok sa rin. Nagbunga rin kayo. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat. Tatay Eduardo, siyempre sa mga nais mo na 1,000 pesos. Lagi tumutok sa DZRH. Mga kayo susunod namin winner sa DZRH. Malacash promo. RH6. Sherwin Batal para DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Doing best they can.
Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, pangunahing balita. Alas 7:20 ng umaga, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ito ang banat ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga korap na opisyal na ninakaw ang pondo sa flood control projects na nagresulta ngayon ng malawakang pagbaha hindi lang sa Metro Manila kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Sa kanyang ika-4 na sona, sinabi ng Pangulo na marami sa mga flood control projects ng pamahalaan ang palpak, gumuho, kasunod ng matinding pag-ulan sa bansa nitong mga nakaraang linggo. Sinabi ng Pangulo na maraming korap na opisyal ang ginagawang racket lamang ang mga proyekto ng pamahalaan para ibulsa ang kaban ng bayan. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, umabot sa 124 na palakpak ang nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na sona. Inabot naman ng 1 oras at 10 minuto ang kanyang talumpati na mas maigsi kumpara sa sona niya noong nakaraang taon. Mapapansin din na malaking bahagi ng talumpati ng Pangulo ay sa wikang Pilipino at kaunti lamang ang Ingles. Pinalakpakan at umani ng standing ovation ang banat ng Pangulo sa umano'y palpak at maanumalyang flood control projects. Bukod pa rito ang planong pagpapatayo ng specialty hospitals sa labas ng Metro Manila, pagpapababa ng presyo ng bigas sa 20 pesos kada kilo, mga plano para tugunan ang mental health crisis sa kabataan at babala sa mga traders na nagsasamantala sa presyo ng palay at mga magsasaka Ng pamahalaan. Binabalaan ko ang mga trader na magtatangkang magmanipula ng presyo ng palay o ng bigas o manloloko ng mga magsasaka. Si Pangulong Bongbong Marcos. Aminado ang Pangulong Marcos na dismayado ang publiko sa kanyang administrasyon lalo na sa mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Ayon sa Pangulo, ito ang malinaw na mensahe ng pagkatalo ng kanyang senatorial candidate sa nagdaang eleksyon. Isa niya itong aral na kailangang mas galingan pa at mas pabilisin ang serbisyo ng gobyerno sa kabila ng progreso gaya ng pagbaba ng inflation, pagtaas ng kumpiyansa ng mga negosyante at pagdami ng trabaho. Giit ng Presidente, walang saysay ang mga ito kung hirap at mabigat pa rin ang pamumuhay ng maraming Pilipino. Malinaw sa akin ang mensahe ng naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Mayorya sa naging punto sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ay direktiba sa mga gabinete at opisyal ng pamahalaan. Ayon kay founder chairperson of Publicus Asia Inc. na si Maria Lourdes Tequia, naging domestic agenda ang sona ng Pangulo. Bagaman may mga ibinidaan niya ring accomplishment ng pamahalaan, karamihan pa rin ay utos sa pagsasaayos ng mga programa at politika sa administrasyon. Gid ni Tequia, mas mainam sanang narinig ito ng taong bayan noong unang sona ng Pangulo at hindi ngayong ika-4 ng ulat sa bayan. I don't think you will see, there were several sweeping statements for the businessmen but not very concrete. There was no mention of West Philippine Sea,
of the open market access by the United States. There was no mention about military warfare, no mention about bases, nothing. It's essentially a domestic agenda, which I would have wished it was done during the first SONA. Si Malu Tigia. Ahabulin at pananagutin ang mga utak at sangkot sa missing sabongeros. Yan at iba pa sa pagbabalik ng 7:25. Ang oras ay hatid. Alas 7:33 na pala ng umaga. Kausapin natin si DPWH Secretary Manny Bunoan. Secretary Bunoan, Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying, Ka Jerry. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating mga taga-subaybay. Opo, doon po ba sa sinabi ng Pangulo na... Mahiya naman kayo. Pasensya na kayo, tatanungin ko po kayo, Secretary. Do you feel alluded to? Well, I don't know kung Presidente, but I think ang utos niya sa amin is bigay namin sa kanya yung listahan lahat ng flood control projects mula nung nagsimula kami itong administrasyon na ito, kung ano na mga status at i-open natin sa public kung talaga bang napapakinabangan yung mga flood control projects na naisagawa namin. So yun ang gagawin namin kaagad-agad para maibigay natin sa Pangulo. So yung inventaryo ay... madali lang naman yun. May listahan naman yun dyan, Secretary. Alam yan. May record kayo dyan. So gaano ka bilis na magagawa yan ng DPWH, Secretary? I think it should be in a few days kasi meron naman kaming yung project monitoring. Yun, tama. Opo. Na kung dito, anytime, pwede namin i-download. Ang kuwan lang namin dito is you want to get additional information from the field office. Ayun, oo. Para naman makita kung ano bang status ng mga projects na yan. Para mas maganda kung sa publiko natin at para makita nila kung saan-saan at kung ano yung estado ng mga projects na sinagawa ng DPWH. Oo, at ang gusto ho ng publiko, pati publiko, ng Pangulo, pati ang publiko, ay makibahagi sa pag-iimbestiga. Siguro sa pagre-report ng status at kung meron man talagang project o merong guni-guni flood control. Guni-guni. O ghost flood control. Kaya nga, I think ito, Mr. Jerry, Katunying, ito yung gagawin namin na factual yung sasubmit namin na record o listahan kay Presidente para talaga makita ang ating taong bayan. Nung nakaraang taon po ay nabanggit ng Pangulo yung mga ilan po yung report ninyo? Ilang libo yung flood control projects na yan, Secretary? From July of 2022 up to May this year, ang natatandaan ko is we've been able to complete nationwide. Lahat ng flood control projects namin, mga 9,800 yata. 9,800. Ano po ba yung pwede niyo po bang ilarawan sa amin kung anong klase ba yung mga flood control projects? Normally kasi ang naisip namin yan, mga slope protection, mga dike o kaya dredging. Dredging, ito yung problema namin, Katunying, yung dredging. Alam mo naman, ang nadatnan na namin kasi na problema sa pagbaha, ganun na lang katindi. Dahil nga, I think, napansin ko na nga nung una pa, na umpisa namin sa administrasyon na ito, that yung mga ilog natin, yung mga river beds, kasi pantay na yung mga kalupaan. Kaya madaling umapaw ang tubig baha kahit na konti lang yung ulan. Kaya lang yun ang hindi yata na bigyan ng pansin. No? Ito yung gusto namin gawin sana. Kaya lang, naantala rin kami sa mga pagbili ng halimbawa equipment namin kasi
gusto namin, kami na sana dapat ang gagawa nito para maiwasan yung perception na naman ng mga corruption noong pa na sinasabi nila tungkol sa dredging contracts, no? So ang plano namin actually is to equip our district and regional offices with the silting and dredging equipment para kami na lang ang mananagot pagka yung mga dredging projects. Kaya lang, tinagal-tagal ng panahon, yung mga budget naman na nilalatag namin ay nawawala namin pagkatapos na ng mga budgetary program. Well, anyway. Secretary, doon po ba sa 9,000 na nakompletong projects na iyon, may mga dredging pa ho ba doon? Mukhang wala. Wala. Kaya nga, naging masama kasi yung reputasyon ng dredging eh. Ano? Yung dredging project eh. Kaya lang, ang totoo, gaya nung sinabi nyo, napaka-importante po ng dredging. Yeah. Kaya nga, Katunying, I think, we can address actually yung, anomalies pertaining to the dredging program, but we cannot forgo actually the technical requirements. Dapat talaga pagtuunan din ng pansin. Opo. Yung dredging, desilting ng mga riverbeds kasi ito na nga nagiging problema natin ngayon eh. So, pero ano po yung sinabi ng Pangulo na palpak, gumuho at gumuho? Ano po ba yung nakita niya na yon? Baka may mga kuwan naman kasi because of the climate change phenomenon ay baka hindi yung mga ibang mga sinagawa o kaya yung mga ibang nagawa noon pa na nasira na. So titingnan natin kasi ito na nga yung nadatnan nga namin na wala naman kaming mas matindi yung pangangailangan ng flood control projects na ngayon. Especially the climate change ngayon ang mga pagbaha. Pero yung direksyon po ng Pangulo kaya niya sinabi yung mahiya naman kayo, ang pagkaintindi po namin, yung pondo ay hindi ginamit doon sa flood control project dahil ninakaw o ibinulsa po yung pera, Secretary. Well, ito yung patitignan nga natin. That's why we are going to open up actually all the projects na implement na ng department, no? To the public to show kung talagang nagawa ba o epektibo ba yung nagawa niya. There are two icon kasi nito Katunying, no? Alam mo, yung pag-prepare ng mga projects, meron yung sinasabi natin yung National Expenditure Program. Ito yung sinasagawa namin bago namin sinubmit sa Kongreso. The President's budget na sinasabi natin. Ito yung mga nakalagay na mga proyekto doon. I can say na ito naman kahit papaano na-prepare namin yan. Pinag-aralan mabuti at kailangan yung project na yun. Okay. Sir, diretsuhin na po natin, Secretary, no? Out of the 9,000, humigit kumulang na proyekto na to, ilan po yung talagang project lang ng DPWH, meaning yung dumaan sa pag-aaral, at ilang porsyento naman ang in-insert lang ng congressman at ng senador? Yun ang hihimayin namin. Yun ang hihimayin namin. Pwede ba nating sabihin 50-50, offhand 50-50? Baka nga, siguro, I don't know. I don't know. Kasi napakalaki naman yung mga naidadagdag na proyekto pagkatapos ng pagbalasa ng Kongreso ng aming mga budget. So, detriment. Ito nga sinasabi ko, before we include it into the National Expenditure Program, at least meron kaming napag-aralan ng kahit paano, kahit na yung budget din namin ng for engineering at project preparation, kaltas din. Opo. Kaltas din. Kaya lang, mga inhinyero naman kami at nakikita namin kung paano. Opo. Gawa kahit paano. But then, I think
Ito yung mga predicaments namin in project preparations as well. No? Secretary, kung ang DPWH ay meron talagang ipinopropose naman ang mga flood control at sabi nyo nga, ayun mga dumaan sa masusing pag-aaral ninyo at kailangan, paano yung mga hindi flood control projects na hindi proposed by DPWH? Sino po ang gumawa ng mga pag-aaral nun at paano natin napatunayan kailangan talaga yun? Well, it takes some time actually kasi these are already included into the General Appropriations Act. Opo. Kasama na sa batas yun. Opo. So, kaya forced to implement kayo. Parang ganon, ang dating. Forced to implement mo yan. Kahit paano, may implement namin yan. No? Kahit hindi kayo ang nag-aral. Kahit hindi kayo kailangan namin i-implement din. So, meron ba kayong ini-implement na pikit mata nyo ini-implement dahil sa gusto niyo lang sakalin yung congressman pero wala kayong magagawa dahil sinalaksak sa lalamunan ninyo ni congressman o ni senador? Ay ganito na lang sabihin ko sa Jerry, no? Itong 2025 budget, malaki yung new items na sinagawa ng itong budget namin, preparation, detriment of the budget of the department. Napakalaki ang new items namin, and this is the reason why the President put on hold all these new items. Meron pa nga siyang binito na about 26 billion worth of projects at marami din doon yung mga flood control projects na hindi maintindihan. Talagang binito niya yung mga projects na yan. Ito nga po, Secretary, mawalang galang na po, Secretary. Bibigyan po natin ng sample yung ating mga kababayan. Ito po yung distrito ni Congressman Leody Odi Tariela ng Mindoro Occidental. Ang original po ninyo dito, yung proposal nyo sa NEP, ibig sabihin, ito yung pinag-aralan ninyo, ano? Yung pinag-aralan ninyo ay 2.5 billion pesos lamang. Pero nung katakot-takot na in-insert nitong mga magagaling nating mambabatas, ang naging ending na nandun sa BICAM na napunta sa batas, from 2.5 billion ay naging 20.999 billion. In-insert lang po. Iyon po yung sinasabi ko, isinalaksak sa lalamunan ninyo na pondo. Ngayon, pwede bang hindi nyo i-implement yon? Well, ito na nga yung Jerry, na pinagtutuunan namin ng pansin ngayon. Actually, to the best that we can. Actually, kung ano may implement namin kaagad. Ang sabi ko many of these projects na insert actually are binubusisi ng ating presidente. We are subjecting them to specific guidelines actually ngayon. Opo. Kahit po na-release na, Secretary, dahil karamihan daw po nito release na eh. Wala na inabutan eh. Mga 1 billion. Ito, yung kay Panaligan, 1st District Oriental Mindoro, ang original dito sa NEP, ibig sabihin sa budget ng DPWH ay 1.5 billion lang, ang naging ending 20.7 billion. Grabe. Grabe. Kaya nga sabi namin, Secretary, mukhang sisimentohin na yung dagat mula Batangas hanggang Mindoro eh. Lalagyan na ng highway. Ito, Secretary, sabihin niyo po kung mali ito o hindi. Ang makukulong po dito, mga taga-DPWH sa mga kontraktor, pero congressman hindi. Well, we'll see how the investigations will go. Actually, katuning, no? But certainly all the documents that we need to submit to the President will submit. Within the week yan, Secretary, kaya? Well, we'll try. We'll try our best. Kasi gusto sa namin magkaroon ng factual na kahit man mga retrato ng ating mga gawang yung mga projects na sinasabi natin doon sa field mismo, yung ano yung sitwasyon, on-site. Opo. Okay. Isa na lang, Secretary, special mention ng Pangulo yung tulay sa Kabagan Santa Maria Isabela.
Dito sa tono ng Pangulo, mukhang ang paniwala ng Pangulo, palpak yung project, may mga dapat na managot na opisyal o mula sa pamahalaan at siguro sa private sector. Dito ho ba meron ng pwedeng gawing aksyon ng DPWH? Halimbawa, i-relieve muna lahat ng opisyal ng DPWH na involved sa project na yon. Well, sa tinagal-tagal na ng project na yan, Ka-Jerry, karamihan ng na-involved dyan sa project na yan, either retired na. Wala na pala. May namatay na nga eh. May namatay na nga eh. Yeah, may mga namatay na rin, retired na. Pero sa ganun pa man, I think tapos na kami dun sa technical investigations namin, and we are now ready and preparing actually kung yung mga legal actions namin sa private sector o dito sa internal mga tauhan namin kung may nakikita kaming involved, no? But I think ang importante dito, sabi nga ng ating presidente, while we are doing that, let's move forward. Ano ba pwede natin gawin? So, prepare namin ngayon yung bagong siguro pag kukumpunin yan, ano ang dapat gawin. Gastos na naman yan. Disenyo niyan na questionable naman siguro. At kung ano yung klaseng pagkukumpuni. At I think in a few weeks, I think we'll be recommending it to the President. May mga po ba? May mga ano po ang pinakamataas na rango nung nire-recommenda po yung makasuhan na nandyan pa, acting, nasa service pa? I think, yung mga decision makers natin noon, wala na sila sa pwesto at gobyerno eh. So, these are the things. But I think, ang kuwan natin dito, tinitingnan natin kung ano yung kung ng designer, yung contractor, yung nagkarga ng overload. Tinitingnan namin yun. And I think we are now coordinating with the Solicitor General. Yes, sir. Para may sampa na namin kung ano yung mga kaso na kailangan isampa. Secretary, mga may ikling items na lang po. Sobrang ikling na lang po. Yung po bang proponent, meaning yung nag-insert o promotor ng pong mga flood control projects ay pwede nyo pong i-publicize din yun gaya ng gusto ng Pangulo? Congressman? Yung congressman o senador, pwede po ba nyo i-publicize yun? Tingnan namin kung meron kaming record niyan kasi doon sa General Appropriations Act, yung pag dyan, wala naman nakalagay na sponsor o sino yung yun ang predicament namin na Katonying kung sino yung naglagay. So hindi pala halimbawa sa isang particular na distrito, hindi pala pwedeng i-assume na yung congressman doon ang nag-insert noon? Hindi naman siguro, I think. It would be a little impossible siguro naman na isang congressman nakapag-insert na isang ganun malaking budget sa kanyang distrito. Except na kung sakalam siya, malakas siya. Yung pong yung bumibili ng project, can you confirm, Secretary, na meron pong bumibili ng mga projects? Balita ko rin, I think to be candid about it, may balita rin namin na meron nga yung mga ganong klase na bumibili ng mga project. Sino po yung bumibili ng project? Sino po ba yung mga bumibili ng project? At the end of the day, I think at the end of the day, kailangan din namin tingnan kung nagagawa ba ng tama. Opo. Yung mga projects. Opo. Ito last na lang po, Secretary. Alam ko, we do not want to put you on the spot, pero magkano po ba ilang percent po ba hinihingi ng mga congressman at senador ngayon? Yan hindi masasagot ni Secretary. Medyo hindi masasagot ngayon sa gano'n. At tingnan natin kung paano yung mga
the investigations will go. Pero ang masasagot nyo ay meron. Hindi nyo lang masagot kung magkano. Huwag mo lang ilagay. Hindi, ito. Panghuli na lang. Secretary, sabi nyo kanina, dahil nasa sa batas, hindi nakalagay kung sino yung proponent. Pero sigurado, kilala ng mga nag-i-implement yan. Halimbawa, mga district engineer. Hindi ko nasasabihin na kung sino yung humingi sa mga district engineer o sa regional director. Malalaman doon kung sino yung proponent ng project, di po ba? Well, this is what we are going to imbestigahan din namin kung talagang sino-sino yung mga proponents. At the end of the day, kung sino yung mga contractors na nagsagawa. At kung tama ba yung ginawa nila. Hindi naman siguro magagalit sa inyo yung politiko dahil ililista nyo lang naman, isasubmit nyo sa presidente. Si presidente ang maglalabas nun. Siya na maglalabas. Oo nga po. Saka secretary, sa totoo lang kung halimbawa yung district engineer, paborito siya, babagsakan siya ni congressman o ni senador na may access sa fund. Continue. Talagang dapat maputol po yung cycle na yon. And I know yung pong dilema po ninyo ay we sympathize with you, Secretary. I think ito yung concern ng ating presidente, and he was categorically stated na sa susunod na budget cycle natin, 2026, hindi niya papayagan na magkakaroon pa yung mga insertions na ganyan siguro sa budget natin. And sabi nga niya, we make sure that the budget of the President sa National Expenditure Program will be intact all the way. Ayun, okay. Secretary Manny Bonoan, maraming salamat po for always taking our call. Mabuhay po kayo. Salamat Katunying, Jerry. Maraming salamat. Salamat po. Magandang umaga po si Secretary Manny Bonoan, DPWH. Mahiya naman kayo. Magbabalik po kami bukas.